Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network. Pahayag ito ni ex-Senate President Franklin Drilon na pabor na pabor. Sa tingin ko, opinion ko, pabor na pabor kay VP Sara. Okay. There will be no impeachment trial against Vice President Sara Duterte if Senate President Vicente Soto III is removed from his post and replaced by a leader from the minority, former Senator Franklin Drilon said. Wow! Veteranong politiko na ito. Ilang years siya naging senador. Drilon, a former Senate President himself, linked the power struggle in the Senate to the stalled impeachment bid against Duterte and the political maneuvering ahead of the 2028 elections. He said, a leadership change favoring the minority bloc would effectively block any attempt to revive impeachment proceedings. Ito ang kanyang statement. If Senator Tito Soto is replaced as Senate President, and the new Senate President comes from the minority, the Senate trial will not push through. Based on what we've seen in the past few months, the impeachment proceedings in the Senate did not continue. That, in my view, is what will happen if Senator Soto is replaced by somebody from the camp of Duterte, which is in the minority. Yan. Drilon said the situation shifts only if Soto retains his position. Now, if Tito Soto remains as Senate President, there's a chance, assuming the House transmit the complaint to the Senate, that a trial will take place. Okay, so, kailan ba yun? Miyerkules lang ba? Di ba Sabado nga na ngayon? Noong Miyerkules, muntik ka na napatalsik si Senator Soto. Kailang hindi natuloy, may mga bali-balita, unconfirmed, na mayroong nakialam, powers that be, na may pumunta doon at parang pumigil. Then, isa pang balita, bakit hindi natuloy, nang dahil sa kagustuhan ng minority bloc na ibabalik si Senator Marcoleta as chairman ng Blue Ribbon Committee, bagay na umalma ang 5 senador galing sa majority na kumabilang kampo. Nung malaman nila na Marcoleta ulit ang chairman, bumaliktad sila. Kaya yung 17 na sanang senador na mag-elect ng bagong Senate President nang dahil lang sa kagustuhan ng minority na babalik si Senator Marcoleta as Blue Ribbon Chairman, bumaliktad. So, naging 12-12. So, hindi natuloy. Kailan? Anong ibig sabihin nito? Nakakasigurado na ba si Senator Soto na hindi na siya matatanggal in the coming days, weeks, and months? Alanganin, sabi ni Senator Drilon. Napakaliit yung parang bitin na bitin. Delikado ang leadership position ni Senator Soto. Okay. Ito, sabi niya, Drilon said efforts to unseat Soto are closely tied to positioning for the 2028 elections. He noted that several minority senators are identified with either the Vice President or her father, former President Rodrigo Duterte, including Senators Bato de la Rosa, Robin Padilla, Amy Marcos, Christopher Bongo, and Rodante Marcoleta. Padilla has publicly stated that he would oppose any impeachment trial
against Duterte, warning that pushing the case could trigger a change in Senate leadership. While Soto has said he continues to have majority support, okay, sa ngayon Drilon pointed to the narrow margin separating the blocs, noting that shifting alliances could determine both the Senate presidency and the fate of any future impeachment attempt. He also cited Senator Pia Cayetano, a member of the majority bloc and sister of Minority Leader Alan Peter Cayetano. So sabi ni Drilon, so, assuming Alan is interested in becoming Senate President, Pia would shift to the minority to vote for her brother. Drilon's assessment highlights a political landscape that works in Duterte's favor. Without control of the Senate presidency, any renewed impeachment effort faces steep resistance, leaving the vice president shielded by Senate arithmetic and alliance dynamics rather than courtroom confrontation. Impeachment is just a numbers game. So, agree ako dito kay ex-Senator Drilon na napakalit yung margin ng majority sa minority ngayon. 9 versus 15. Kailangan lang ng 4 na babaliktad. Sa nakikita ko, meron ng 3. Sino yung 3? Magkapatid na Villar at Pia Cayetano. Yan. So, 9 plus 3, 12 na. 12 na lang naiwan kay Soto. Anybody from that 12 pwedeng gaganyan yan. Sino yung pwedeng babaliktad pa? Senator Ligarda. Senator GB Ejercito. Babaliktad yan. Madali ring babaliktad si Senator Lapid. Kaya, good luck sa mga gustong mag-impeach kay BP Sara. Galingan nyo. Dahil ang magdidetermine sa panalo o talo sa impeachment ay ang mga senador. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna niyang mga scene nga ipanghatag sa mga tao. So, dagan-dagan yod nga yero ang atong nahatag dinhi. So, mauna ni sila ang mga tao nga taga-ano gero. Maupod niya ang mga lansang nga ipanghatag. Mga lansang, mga yero. Kompleto gyud. Butangan og pangalan sa kada isa. Tag-iya. Magbahin-bahin na, modala na sa yang bahin ang kada isa. Baintiotso ka pamilya ni sila. So gikarga lang. Mga balo gitabangan. Ang uban gikarga lang og motor. Hoy, kisa bulik ko. Hoy.
na ni si nanay ang natagaan og si naa nang yang so muna ni ang gawas nga bayan nga kon si atop siyang balay. So muna ni gidakpon sa buslot sa balay ni nanay. So mga gatulo na gyud. Kuan na gid karaan na gid ka. So nanay pila na ni katuig ang imong balay? 15 na katuig. So pila na imong edad nanay? 82 na ka. So balo na ka nanay. Nabalo na. Oo. Hindi na makatuig siya. Salamat sa Diyos. Oo, nagpasalamat si nanay sa Ginoo nga tagaan siya. Sige, salamat nanay.